Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Pagdating namin sa Roma, si Pablo'y pinahintulutang umupa ng sariling tirahan kasama ang isang kawal na pinakatanod niya. Makaraan ng 3 araw, inanyayahan ni Pablo sa isang pulong ang mga pangunahing Hudyo sa lungsod. Nang magkatipo na sila, sinabi niya, "Mga kapatid, bagamat wala akong ginawa laban sa ating bansa o sa mga kaugalian ng ating mga ninuno, hinuli ako sa Jerusalem at isinakdal sa kinatawan ng pamahalaang Romano. Matapos akong litisin, ako sana'y palalayain na sapagkat wala naman akong ginawa na dapat parusahan ng kamatayan. Ngunit tumutol ang mga Hudyo, kaya't napilitan akong dumulog sa emperador. Bagamat wala akong sakdal laban sa ating mga kababayan, nagagapos ako ng tanikalang ito dahil kay Jesus, ang pag-asa ng Israel. Iyan ang dahilan kung bakit hiniling kong makausap kayo." Humigit kumulang sa 2 taong nanirahan si Pablo sa Roma, sa bahay na kanyang inuupahan, at tinanggap niya ang lahat ng nagsadya sa kanya. Hayagan at walang sagabal na nangaral siya tungkol sa paghahari ng Diyos at sa Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Ang Panginoong Diyos ay matatagpuan sa banal na templo at doon naman sa mataas na langit naroon ang trono at magbuhat doon ay pinagmamasdan ang lahat ng tao. Walang maliligid anuman ang gawin ng lahat ng ito. Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Lahat ng mabuti pati ang masama ay sinisiyasat, namumuhing lubos siya sa suwail na wala ng batas. Ang poon ay tapat, sa gawang mabuti siya'y nalulugod, at sa piling niya mabubuhay silang sa kanya'y sumunod. Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, lumingon si Pedro at nakita niyang sumusunod ang alagad na minamahal ni Jesus. Yaong humilig sa dibdib ni Jesus nang sila'y naghahapunan at nagtanong, "Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo?" Nang makita siya ni Pedro, tinanong nito si Jesus, "Panginoon, ano po naman ang mangyayari sa taong ito?" Sumagot si Jesus, "Kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin." Kumalat sa mga kapatid ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito, bagamat hindi sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay, kundi, "Kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo?" Ito nga ang alagad na nagpapatotoo tungkol sa mga bagay na ito. Siya rin ang sumulat ng mga ito, at alam naming tunay ang kanyang patotoo. At marami pang ginawa si Jesus na kung susulating lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na masusulat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Herbie Santos ng Diocese ng Cubao. Welcome to Salita ng Diyos, Salita ng Buhay. Sa ating ebanghelyo, si Pedro na nabigyan ng panibagong sigla pagkatapos ng muling ipagkatiwala sa kanya ni Jesus ang kanyang mga tupa, ay saglit na nagambala nang makita niyang sinusundan sila ni Juan. Marahil may halong pang-uusisa at kaunting inggit. Tinanong ni Pedro si Jesus tungkol kay Juan, "Panginoon, ano po naman ang mangyayari sa taong ito?" Ang mga bakas ng dating pagiging competitive ng mga alagad ay nagpaparamdam na sa puso ni Pedro. Ngunit nilagay ni Jesus si Pedro sa kanyang lugar. Nung sinabi niya,
Kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin. Sa ibang salita, sinasabi ni Jesus, huwag mo nang ikumpara ang sarili mo sa iba. Huwag kang mag-alala kay Juan, ako na ang bahala sa kanya. Mag-focus ka na lang sa pagsunod sa akin. Kadalasan, mga minamahal na kapatid, ang pagkukumpara natin ng sarili sa iba ang nagpapabigat sa atin. Sa totoo lang, bawat isa naman sa atin na may kanya-kanyang misyong ibinigay ng Diyos. Isipin natin kung gaano kaiba ang misyon ng mga unang pinuno ng simbahan. Halimbawa, si Pedro, siya yung bato kung saan itinayo ang simbahan. Siya yung inatasang manguna sa mga apostol at protektahan ang mga tupa. Siya ay ipinako sa krus patiwarik. Sa kabilang banda si Pablo naman ang nagpahayag ng mensahe ng Ebanghelyo sa mga Hentil hanggang sa dulo ng mundo. Siya ay pinugutan naman ng ulo bilang isang martir. Paano naman si Juan? Ayon sa tradisyon, si Juan ay nagkaroon ng mahabang buhay. Siya lamang sa mga apostol ang hindi namatay bilang martir. Nang isulat ang mga ebanghelyo, ilang dekada pagkatapos ng kamatayan ni Jesus, marami sa mga tagasunod ni Jesus ang talagang nag-isip na si Juan ay hindi mamamatay dahil nga siya ay tumatanda na. Ano ngayon ang kontribusyon ni Juan sa simbahan? Si Juan ay isang saksi. He is a witness. Siya ang makapagsasabi sa mga susunod na henerasyon. Ito nga ang alagad na nagpapatotoo tungkol sa mga bagay na ito. Siya rin ang sumulat sa mga ito at alam naming tunay ang kanyang patotoo. Yun ang kanyang papel. Ang mabuhay at magpasa ng kwento. Nakita niya si Jesus na ipinako sa krus. Sinabi sa kanya ni Jesus, narito ang iyong ina. Nasaksihan niya ang libingang walang laman. At sa lahat ng mga apostol, siya ang nakakilala kay Jesus na muling mabubuhog na buhay doon sa dalampasigan. Kaya sinabi niya kay Pedro, si Panginoon yun. Hanggang ngayon, ang Kristiyano ay siyang may personal na karanasan kay Kristo. Kaya siya ay nagiging saksi na nagsasabing, kilala ko si Jesus at alam ko rin na totoo ang mga bagay na ito. Kaya ano po ang punto para sa atin ngayon? Binigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin ng isang natatanging gawain at responsibilidad na angkop para sa atin lamang. God has given us the mission that is unique to us and us alone. Maaring tayo ay isang Pedro, pastol na nag-aalay ng kanyang buhay para sa Panginoon. O maaari ring tayo ay isang Juan na tahimik na nagpapatotoo kay Kristo sa ating buhay araw-araw hanggang sa tayo ay tumanda na at handang mamatay na ng payapa. Hindi ito nangangahulugang ang isa ay mas dakila kaysa sa isa. Pareho silang sumunod kay Jesus at pareho silang dakila at kailangan ng simbahan. Ang ilan sa atin ay namumuno, lubos na nakikita. We are leaders that are visible to everybody. Ngunit ang ilan sa atin sa simbahan ay tahimik na nagsisikap. Behind the scenes, naglilinis ng adoration chapel, nag-aayos ng mga bulaklak sa altar, or sumusuporta sa mga mahihirap na estudyante sa pamagitan ng pagbibigay ng scholarship. Hindi napapansin ang ginagawa ng mga taong nasa likod ng mga eksena. Ngunit sila ang mga nagpapatotoo sa Diyos sa pamagitan ng kanilang simpleng buhay ng paglilingkod. At sila ay kasing halaga ng mga taong nasa limelight at mga taong namumuno. Kaya gaya na sinabi ni Jesus kay Pedro, huwag na nating isipin ang gawaing ibinigay sa iba. Ang ating gawain ay hindi dapat ikumpara sa iba. Ang ating kalwalatian ay sa paglilingkod kay Kristo at paglulubos ng ipinagkatiwala ng Diyos sa atin.
Kaya naman, magandang tanungin natin sa ating sarili, saan man o sa anumang paraan ako tawagin ng Diyos, paano ako maglilingkod ng tapat at hindi naghahambing ng sarili sa iba?